Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Mga kapapi, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi po o bumabati po sa inyong lahat ng magandang gabi dito around Middle East. Magandang umaga or magandang tanghali po din sa atin sa Pilipinas. At sa ating mga around the world na OFW na katulad ko, kumusta na po tayong lahat? Sana po ay maayos ang ating mga kalagayan kasi malamig pa po dito sa atin sa Middle East. Napakalamig. So, panibagong reaction video po natin ngayon dito po sa YouTube channel ng ating Papa Din na itong si Ate Rose. Nakita naman po natin yung unang vlog ni, actually matagal yan na itong binablog si Ate Rose. Itong lang natin bigyan natin ng konting reaction ng yung episode po o yung vlog ni Papa Dins tungkol dito sa mayroon daw itong yung unang pag-introduce nitong si Ate Rose na mayroon siyang hinulugan na kulong-kulong na nagbebenta siya ng siomai. So yung last na vlog ni Papa Dins dito sa kanila ay nalaman ni Papa Dins na hindi pala sa kanila yon, hindi pala nila hinulugan yon. Sila ay nakikitinda lang doon sa may-ari ng siomai. So, bago po natin yan umpisahan, gusto ko lang pong humihingi sa inyo ng konti lang paglalambing. Baka sakaling hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, pakipindot na po ng subscribe button dyan at notification bell para updated tayo lahat sa aking mga ina-upload. Sorry po. At wag po nating kalimutang i-subscribe o supportahan ang Family Ka Business at Ka Business Official at ang Papa Dins TV at ang Yang Russell po mga kapapi. So, yun na nga at ito'y pinuntahan na, kumbaga pinuntahan ito nila Papa Dins dito na hindi nga siya nagtinda ng yung ihaw-ihaw. Usually ay pinupuntahan nila ito at kumbaga ay sinusurprise visit ni Papa Dins. Itong si Ate Rose ay gusto at saka yung niluluto nga nilang na yung ihaw-ihaw po. So napupunta sila dito, nakita yung lahat na sorpresa dito si Papa Din at nakita niya itong may kulong-kulong itong si Ate Rose ng kulay pink. So ang sinabi ni Papa Din, magandang kulong-kulong yan. At ito nga ang pina-introduce nitong si Ate Rose. So pakinggan po natin kung ano yung sinasabi niya dito sa kulong-kulong niya na ay pinagmamalaki niya rito kay Papa Dins. Nakita na kami dito, hindi kong tulong-tulong. Apo. Yun na po namin. Okay. So, ngayon wala kayong barbecue, pero lagi kayo nagtitinda nun. Ngayon lang kasi may church day kayo. Opo, pag po araw na kasi magtrabaho po pagkakon. Pero kanina po na ako, nag-prepare na rin po ako ng pag-prepare namin para bukas. Para bukas, okay. Si Arvin po, nasaan? Kanina po, tapos na po kasi kuya. Ay, ito si Jello. Ay, Jello! Jello. Kanina kasi si kuya niya nag-drive hanggang tanghali. Sinong kuya po? Kuya Arvin niya kasi. Si Kuya Arvin ang nagdadrive? Oo. Si Arvin ito? Opo. Ba marunong si Arvin? Opo. Ay, siya. Paghapon siya na, siya rin pumunta dito ng hapon. Kasi doon sila pumapasok kami Alpha Mart. Opo. Kasi doon po nabasa ng Pero itong kulong-kulong
na ito? Kanino ito? Ano po ito? Nahulog-hulugan po namin. Magkano po ang hulog nyo? Ano po, depende po hanggang sa matapos lang po namin. Pero magkano ang total niya? Hindi po ito kasama po to. Kasama motor, 15 lahat. So kailan pa ito nagsimula? Ano na po, 1 week na po. 1 week na. Yun sa isang araw. Isa po naghulog. Hindi po linggo-linggo. Linggo po ang hulog ninyo. Magkano po kung okay lang malaman? Pwede po. Pagka po may budget kami, 1,500 pagka po 1,000. 1,500 tsaka 1,000. Opo. Pag hanggang sa matapos na po. Okay, bye, okay. Pero nag-down na po. Nag-down kayo. Magkano po ang dinaw ninyo? Ano po, 5,000. Oh, very good, ano? So nakita naman po natin mga kapapi, ano, ay itong paliwanag ni Ate Rose ay ito'y hinuhulog-hulugan niya at nag-down siya dito ng 5K. So nakita naman natin yung mga previous sa upload ni Papa Dins ay yung baga parang may nag-sponsor dito at nagbigay sa kanila ng pagmamahal na galing sa sponsor. So siguro itong ano ko lang ha, mga kapapi, mga ka-business, itong tingin ko lang dito sa ginawa ni Ate Rose ay ano yung bang para matakpan lang siguro yung mga matakpan lang yung mga naibigay ni Papa din sa kanila na dapat ay yung bang gamitin sa iba o mayroon pang gagamitan, siguro ay nagamit niya ito. So para hindi siya ma-focus ni Papa din ang ginawa niya ay nagpanggap siya dito na itong kulong-kulong ay hinuhulugan niya. At ito nga ngayon ang bago niyang hanap buhay. So syempre as in Papa din na tumutulong, na akala niya ay talagang nagsasabi ng totoo sa kanya. So naging proud naman talaga si Papa Dins dahil nga ay at least itong si Ate Rose ay hindi na siya, kumbaga hindi na siya na hindi na siya hindi na siya mahihirapan, di ba? Kasi may kolong-kolong na ganyan at hindi ka mauulanan at pwede mo pang dagdagan ng anong paninda mo. Sabitan mo ng kung ano-ano, magbenta ka ng balot. Kasi kahit saan yan, pwede mo yan siya ilagay. Pwede mo siya idalhin doon sa may maraming tao. Pwede mo siyang idalhin doon sa plaza, kung ano mang mayroon doon sa plaza. Anywhere, kasi nakamotor yan tapos ang dami pa niyang malagyan na mga paninda. So ito na nga, at tinanong ni Papa kung magkano yung dinown. Ang sabi naman niya ang down niya dito ay 5K daw. Tapos ang ang weekly niya depende kung halimbawa siguro marami yung kita 1,500, pag kaunti lang 1,000. So depende daw sa kanila. Ang bait naman nitong kinuhaan niya na itong motor na mayroon may kulong-kulong na ganun siya ka anong tawag dito, ganun siya kamura kung magbayad kang every week. Di ba mga ka-business, mga kapapi, kasi karamihan kasi sa atin pag ganyan na mayroon na siyang pagtindahan ay medyo may kahamahalan yan siya ng kaunti, lalo na ay motor yan, hindi yan dipadjak, hindi ba mga kapapi. So dito sinasabi niya ni Ate Rose na talagang inano daw talaga ito sa kanila, parang pinaghandaan niya, matagal na daw niya itong pangarap na magkaroon ng ganito, at sinabi niya kay Papa Din na alam mo naman yun Papa Dins na noon pag gustong ko magkaroon ng ganito. Siyempre as tumutulong, naging proud din talaga naman si Papa Dins dito sa ginagawa ni Ate Rose. So pakinggan po natin mga guys, mga kapapi dyan. Ito, ang ganda ng kulay niya mga kapapi, kulay pink. Anong mga tinda niyo po rito? So may po ma'am, ito, paano na nakailang refill na ako Di ba paborito mo? Kuya Bok, sakto dating mo. Pwede sa yan. Ay, kabango, kabango talaga pa. Usok na lang pa. Ay, kaso, to? May twist kasi. Yung pangalan na ito, kayo nagpangalan ito? Ano yung po? Ito, Siomay de Calibre.
Hindi po, dati na po kasi siya nakatingin dyan eh. Hindi ko na po pinakain. So, Pero pag po, papalitan po namin yan. Papatingin. ang bira. Para naman siguro din ito para bang nakakataba ng puso kasi sabi niya tatanggalin daw niya yung pangalan na yon na siomay, libreng siomay, parang ganon, lalagyan daw niya ng Papa Dins TV ang pangalan nitong kalong-kalong niya. So bahala na po kayo humusga kung ano yung totoo dito. So ipagpatuloy po natin itong paliwanag ni Ate Rose. Ayun o, siomay di ka libre. Ibig sabihin libre ito. Bandito. Bili kami, Ate Rose. Bibili kami. Libre ba? Hindi. Siyempre, baka malugi naman si Ate Rose. Oo, nag-uulog pa ako. Oo, nag-uulog yan si Ate Rose. Mabasa tayo. Oo, basa. Abay, bayan. Ito yung mga dating nakakabit. Opo. Oo. Ay, mga kapapi. So ngayon, anong flavor lang ang siomay mo dyan, Ate Rose? Paano na lang po? Pork na lang po. Pork lang. Opo. Okay, magkano po ang order na yung... 25 po. 25. Ilang piraso po yung... 4 pieces po. 4 pieces. Opo. Oh, sige. Ilan ang kaya niyong ubusin? Sa akin po, 100. Oh! Hindi nga. Bala. Hira, grabe ang baya. Kasi, sa probinsya kasi walang Kumakain ka ba niyan, Bay? kumakain ako, basag libre. Hindi nga, hindi. Kasi si Ate Jun hindi kumakain ng siomay. Iba kasi kain din niya yung Bata! Siomay na ba siomay? Oo. Eh, siomay Ate Rose, dalawang set. No, tigna dalawang set kami parang dibitin. No. Babi, tikman natin yung produkto nila, Ate Rose. Magandang sinyalis ito kasi. Ano nyo naman, no? Diba? Ate Rose, palag-palag, no? Palag-palag para, no? Ay, saan pala si Ate Jing, Ate Rose? Pumasok po. Ay, pumasok siya. Opo. Saan? Sa mga pasyente niya. Sa ano po, nag-aalaga po siya ng matanda. Ikaw talaga mo Dapat yung po, nanay talaga. Ikaw talaga mo yung dapat ikaw inalagaan natin, Jing, no? Oo, dapat ako nalalagaan niya. Anak. Shoutout kay Ate Jing, no? Ingat po kayo dyan. Ano extend? Okay. Extend na lang, apat. Yes. Parang sa home shop lang, ah. Ayun na, ito na, Papi, tikman muna natin, no? Yes. Grabe, Ate Rose, nakakagulat naman yan. Ang tagal kong hindi nakadalaw. Bukas may laman na po kami, tapos kompleto po ulit kasi May laman na kayo bukas. Sino may laman? Sino may laman? Mga Papi, sili. bukas po may ito sabihin, may ulit, ang dami na nga nakapila dyan eh. Oh. Na may order bukas, merong 100 pesos. Opo. Yung tupo sa may video, may 200 pesos. Ano po, may mga order ko sila, papareserve na agad. Very good, Ate Rose. Congratulations ngayon pa lang. At 1 week na ito. Ngayon pala na pati kayo. Oh, yan ang yan ang pinaka inaabangan ko sa iyo, Ate Rose, ang pagbangon. Ang pagbangon ni Ate Rose. Mga kababi. Habang may buhay, may palag, may laban. At dito nga ay nakita natin na ang saya naman talaga ni Papa Din. At congratulations, binati pa ito ni Papa Din ng congratulations dahil nga ay mayroon siyang na-achieve na ganito na ang buong akala ni Papa Din ay ito ay totoo. Hindi ba mga kapapi? So, ito ay anong tawag dito, parang mahirap paniwalaan at para ba yung mahirap mong isipin at sa ganoon na pagkakataon at ay si Papa Dins ay natuwa na dito sa mga achievement ni Ate Rose ay pumalpak pa pala itong huli niya na bakit kailangan niya pag di magsabi ng katotohanan, hindi ba? So mga kabisnes, mga kapapi, panoorin po natin itong
ginawa kong eclipse kung saan tumawag si Papa Dins doon mismo sa may-ari ng kulong-kulong. Hindi dyan, no? Diretso, no? Diretso. Hindi dyan, balo. Hindi dyan, no? Yun, o, yun, o. Ayan, tabi mo nga dito, boss. Ay, yung kulong-kulong, ah. Ayun, o. Oh, baby. Bakit gano'n? Hindi ko natapos na yung nagkontrata niya sa uli natin. Tanongin natin to si Sir. Sir, andyan po sila Ate Rose? Rosemary po. Si Ate Rosemary. Yung nagtitinda po ng ng siomay. Hindi nyo kilala. Siomay ba saan? Yung nag-ano ng kulong-kulong na yun, sir, yung kulay pink. Hindi nyo alam. Lumalabas doon. Hindi na nilalabas? Okay. Ano ba yan, sir? Tawag dito, sa kanila ba yun? Pinapatinda lang sila? Ganun ba? Ang sabi kasi nila sa akin, inuulugan daw nila yun? Yung kulong-kulong na yun. Hindi. Okay. Hindi nyo kilala yung Rose? Hindi nyo po kilala yung Rose? Hindi. Nagkita na lang mga sama ko. Okay. May kumpare daw niya yun, police. Oo, kumpare niya. Nagpapinjag niya ako dito. Dito ka ba ng K1 Opo. Okay. Kasi yun, sir, kaya tinatanong ko, kasi siya yung tinutulungan ko rin. Kapag sabi niya kasi sa akin, yun nga, pinapahulugan daw sa kanya yun, yung kolong-kolong. Bakit ilang linggo na yun dyan? Ay, gano'n? Ilang linggo na? Kailan uling labas dun, sir? Hindi ko sigurado eh. Baka ko yung gusto mo? Sige po. Maganda rin, sir, alam din natin lahat, di ba? Para Hindi ko tapos siguro yung nila eh. Kasama nila. Apo. Sino na kausapin? Apo. Ano nangyari kay Ate Rose? Ano po kasi ako, sir, nagpa-vlog po ako. Ay, nakaano mo sana siya. Apo, ako po yung tumutulong sa kanila. Okay, parang matagal na dyan. Hindi ko sigurado. Pero kasama ko siya. Pero alam ko nga nag-aanap siya ng bago. Magtitinda. Ano yan, sir? Siya rin ba yung nagtitinda sa Kamuning? May pwesto rin ba siya? Sama ka. Okay. Yun siguro tama. Pero itong detalye dito sa kulong-kulong. Sir, hello. Yung Rose ba yung titira mo? Titira mo sa kolong-kolong Rose sa pangalan? May nagtatanong kasi dito eh. May naghahanap kung lumalabas sa lugar sa akin. Wala, tinatanong niya lang kung nagtitinda mo na siya. Inside girl na ba inuhulugan? Ako, inuhulugan. Alam, sir? Ha? Pwede ka Ito ako usapin ka, sir. Parang may isa mo sila sa masagot. Sir, good afternoon po. Sir, yung kulong-kulong po ba na yung kulay pink dito, sir? Inuhulugan po ba sa inyo ni Ate Rose yun? Wala, sir, di marinig. Pero anong mo sabi, sir? Hello, sir. Hindi naman daw. Ito ako usapin na, hindi ka niya, ma. Ako naririnig na kayo ito. Ayan. Sir! Yun. Sir, yun po. Tanong ko lang po, magandang hapon po. Yung kulong-kulong po ba na kulay pink, inuhulugan po ba sa inyo ni Ate Rose yun? Ano po, ako po si Papa Dins, yung tumutulong po sa kanila na vlogger. Opo, tanong ko lang, sir. Kasi ang pagkakakwento niya sa amin, inuhulugan daw nila yon sa inyo. Sa akin, gusto ko lang malaman kung totoo ba o ano. Kasi pumunta ako sa bahay nila, wala sila doon eh. Pinapatinda lang siya. Opo.
ganun po. Kailan pa ang huling labas niyan, sir? Oo. Sige, sir. At least, nalaman ko yung totoo. Kasi matagal din ako pupunta rito. At walang tao. Buti na dito si sir. Nakausap ko rin kayo. At least, alam ko yung totoo. Ano po, natuntun ko ito kasi tinuro nung anak niya na naglalako dati. Yung sa pinatao niyo po ba sa kamuning yon? Yung anak niya na yon? Opo. Opo, nagtitinda pa rin po ngayon doon si Raven. Diyan po sa may Dahlia. Wala rin po doon eh. Okay sir. At least malinaw sir na hindi pinapatinda, na hindi niya inuhulugan sa inyo. No? Oo. Sarili mong kulong-kulong yun sir. Opo, ako yung sir, yung tumutulong sa kanila. Ikaw yung kumuha sa kanila doon sa sa Pilcoa ba yun? Opo, sa Quezon City sir. Tapos dinala mo sila dito. Opo. Ang sabi niya kasi sa akin, inuhulugan daw nila yon para kung sakali daw, mahulugan nila, sa kanila na daw yung kulong-kulong. Ay, hindi. Kumbaga 200 per day ata ang sabi niya, hindi po ako nagkakamali ang hulog niya sa inyo. Or pero Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. hindi totoo. Hindi totoo yun. Tatawagan ko mamaya. Tawagan niyo po. Tatawagan ko siya mamaya or pamamaya kung pupunta ako dun sa bahay nila pag nagkita kami ni Raven. Kasi tuwing kami, nagkikita kami ni Raven, nagre-remit sa akin ng benta yun eh. Sige po sir. Pero si Raven pumasok po ngayon sa inyo. Oo, nasa akin yun. Nasa akin pa rin yun. Nasa trabaho, nasa Quezon City. Okay. Sige sir, salamat po ha. Thank you po sa sa time. Sige. Okay, sige. Sige po. Sir, salamat po ha. Naging kumpare kasi namin doon. Yung kumari, yung nagpabinyag kasi kami doon sa 174. Nagkano kasi doon ito, yung mga outreach program. Apo. Nagkakanta. Okay. Kaya siguro kaya naging yun yung kami Sabi niya, kumpare. O dahil kasi yung mga bata, pinabinyag kami yung mga ninong at ninong. Oo. Ang kwento naman niya sa akin, parang kamag-anak daw niya. Ay, yeah, kami. Oo, hindi. So yung namin, mga activities namin. Sabi yung nakasay kami sa, galing kami yung region eh. Dito kami sa 17 para mag, ng mga outreach program, binyag, mga ganun. Opo. Bigyan ng mga wheelchair. Sige sir. Namin kasi siguro, ito sa mga wala doon sila. Wala yata hanap buhay dyan. Ito yung naman ginagawa niya. Sige sir, salamat po ah. Thank you po. Salamat po. Kaya, Tuloy na po kami. Salamat po. Ay, grabe naman. Pakturn. Laro. Bakit naman nagkakaroon? What happened? Siguro nandiyan na rin ang Panginoong Diyos na malaman natin ang totoo ngayong araw. Kaya grabe. Ganon. Ayoko pa naman sa lahat ng iba hindi nagsasabi. Ayaw ko nun. So mga pagkapapi, nakita natin naman talagang disappointed itong si Papa Ding sa ginawa nitong si Ate Rose. Kumbaga, nagsinungaling siya. Kumbaga, yung inano niya, pinaasa, ay yung bang pinapaniwala niya si Papa Ding sa kanya na yung kulong-kulong na iyon ay sa kanila. Yung kulong-kulong na iyon ay hinuhulog niya ng matapos ay kanila na yun. Ang hindi natin maisip kung bakit niya ginawa yung ganun na style. Dahil din siguro gusto na yung mga pera, lalo na ay yung pang down sa bahay na lilipatan nila ay nandun na sa kanya. Siguro para para matakpan yung ginawa niya na nagamit na niya yung pera, ay magsinungaling siya sa ganito. So, alam naman po natin itong si Ate Rose noon pa man, kahit doon pa siya sa
unang lugar kung saan siya nakita ni Papa Dins ay nagsisinungaling na talaga siya. Never siyang nagsasabi talaga ng totoo, kasi nahuli na rin ito ni Papa Dins noon na hindi nagsasabi ng totoo. Pangalawa na ito. Alam niyo mga kapapi, ay ang hirap naman talaga ng kalagayan ng mga taong itong mga charity vlogger na tumutulong sa ating kapwa, sa ating mga kababayan. Na ganito nga ay tutulungan naman, loko pa. Kumbaga magsinungaling pa, bakit hindi na lang sabihin yung totoo? Ay wala namang masama doon kung sabihin mo kung ano yung totoo doon. Ang problema yung para bang papaasahin mo yung taong tumutulong sa'yo na nagsasabi ka na mayroon akong negosyo, mayroon akong pinagkakakitaan na to prove, just to prove it na talagang mayroon kang mayroon kang small business na para ipakita, kasi alam naman natin ito si Papa Dins ay nagbibigay ng halimbawa at ay walang puhunan ito si Ate Rose o naupudpud yung puhunan niya dahil nga ay syempre bayad ng bahay at bayad ng ilaw at bayad ng tubig ay sa kanya yon, sagot niya yon. Kaya siguro parang ewan kung ano yung pagka-strategy niya dito na bakit kailangan niya magsinungaling dito kay Papa Dins. At ayun nga ang nabanggit ng may-ari nitong kulong-kulong, maloko daw itong si Ate Rose. At bakit niya? Siyempre parang nagulat din kasi yung may-ari na sinabi niyang gano'n na talagang pag matapos na yun ay kanila na yung kulong-kulong na yun. So ano ba yung ninyo, sa inyo dyan mga nanonood, mga kapapi, mga kabisnes, ano ba talaga yung target ni Ate Rose? Bakit kailangan niya na hindi sasagot, tapos ngayon ay kailangan natin yung tapos ngayon ay nagawa niya, bakit niya nagawa yung ganito na pinapaikot-ikot niya si Papa Dins ito sa gulong ng sasakyan ni Papa Dins na hindi mo alam kung ano yung totoo. So at mabuti na lang yan ay naisipan nila pumunta dyan at bumisita, nalaman nila tuloy kung ano yung sekreto nitong si Ate Rose. So ilang ulit na siya pinagbibigyan ni Papa Dins, ilang ulit na rin silang nawalaan ng ganyan, ilang ulit na rin sila nawalaan ng puhunan dahil kapag yung bang hindi pagsasabi ng totoo nitong si Ate Rose. So hindi natin alam kung magpakita pa ba itong si Ate Rose dito kay Papa Dins o hindi natin alam, kasi syempre na vlog na ito at nabunyag na nga talaga yung totoo. So ang gusto lang ngayon ni Papa Dins ay ang makausap itong si Ate Rose kung bakit niya nagawa yung ganon, kung bakit niya kailangan maglihim na hindi nagsasabi kay Papa Dins ng totoo. Kasi kitang-kita naman natin itong si Papa Dins, pag magkasama sila ganito, magkasama niya si Bogie, itong si Borno at saka itong si Bay or sino pa man ang kasama niya, nakakapagpaligaya sila, nagbibigay sila ng kaligayahan sa mga taong nanonood. Kasi itong first time kong nakita na parang stress si Papa Dins dito sa ginawa nitong si Ate Rose. Ay hindi natin alam kung ano yung dahilan ni Ate Rose, diba? Kung mayroon lang sana siyang dahilan bakit niya ginawang iyon, ay di maintindihan sana yun ni Papa Dins, di ba mga kabisnes, mga kapapi? Ganun naman talaga yung nagnenegosyo, hindi naman talaga lahat ng negosyo natin ay papatok. May lalo na pag kukunin mo yan doon mismo sa kumbaga ay wala nagawa na nitong si Ate Rose yung ganito. So kumbaga anong yung mukha nito iharap niya dito kay Papa Dins na ganito nga yung nangyari, di ba? Kahit mismo si Papa Dins yung pagmumukha ni Papa Dins talagang disappointed talaga siya na bakit nagawa ni Ate Rose ng ganito sa kanya, samantala ay nandyan pa rin si Papa Dins na tumutulong sa kanila sa ups and down. Nandyan si Papa Dins, wala silang puhunan, bibigyan sila. Ngayon
wala silang inuupahan na na tindahan, hinahanapan sila ni Papa Dins na doon sila mag-ihaw-ihaw para open. Pero ang tanong dito, bakit niya pa nagawa ang magsinungaling kay Papa Dins? Bakit kailangan niya pang gawin iyon para kay Papa Dins na alam naman niya, alam ni Ate Rose na ito kung paano sila iginalang, paano sila binigyan ng pagkakataon nitong si Papa Dins, di ba mga kapapi? Kasi alam naman po natin si Papa Dins, kung tuwing bumibisita, hindi nagbibitaw ng kahit magkano, kahit maliit lang, di ba? Ay ganon siya ganito si Papa Dins na nung pusong mayroon siya, talagang maawain siya dito sa ginawa nitong sa mga taong nakikita niya tulad nitong si Tony, ay parang yung puso nila na ganun tumulong. Tingnan na lang naman ninyo yan, si Tony ikinupkup nila, di ba? So ito si Papa din siguro dahil sa awa din niya dito kay Ate Rose, kahit pa ulit-ulit na how many times na ito ginawa sa kanya, pero patuloy pa rin niya tinutulungan. Ang ibig kong sabihin, yung pagsabi sa kanya ng hindi maganda, pagsabi sa kanya ng hindi totoo, di ba? So mga kabisnes, mga kapapi, siguro may mga tao kaugalian nila talaga yung magsinungaling. Mayroon talagang tao kaugalian nila talaga yung para kumita lang ay lulukuhin nila yung tao, diba? So nakita naman natin ito ay mayroon daw itong ang pinag-aalala dito ni Papa din ay mayroon daw itong karamdaman itong si Ate Rose. So last time nang nakita natin doon ay yung nagtanong si Mr. si Papa Dins kung mayroon na silang natagpuan na bahay para lilipatan nila, ay doon yung kinausap niya ng last itong si Ate Rose, di ba mga kabisnes? Nakita naman. Tapos nag-abot pa talaga itong si Papa Dins ng pang allowance o pangbili niya ng gamot para hindi kumbaga hindi matuloy-tuloy itong maintenance niya. Kasi nga siguro high blood ito o si Ate Rose, kaya sabi ni Papa Dins ay mayroon siyang kumbaga sabi ni Papa Dins ay ang inaalala daw niya ay may karamdaman ito. Kung karamdaman niya siguro parang pwede rin, di ba, yung karamdaman niya yung parang pakitang tao or something, hindi natin alam, para lang siguro makuhaan ng pera o makapag-abot sila Papa Dins always sa kanila ng magkano man iaabot ni Papa Dins. Dito kay Ate Rose, hindi ka naman talaga nag-iisip kung talagang ay iniingatan mo yung pangalan mo, iniingatan mo yung pagkatao mo. Sana hindi mo nagawa itong ganito, di ba? At kung gusto mo man, ay bakit hindi ka nagtanong o hindi ka na gano'n kumbaga wala kumbaga basta na lang siyang hindi nagsabi ng totoo, basta na lang niya ginawa. Siguro na niya yun talaga, yung attitude niya na yung ganon. Kahit itong mga anak niya ay hindi nakasagot, sinabing na ganon nga yung nangyari. Kasi yung anak niya na isa na parang hindi siya maniwala na ganon ang gagawin ni Ate Rose dito sa pagtitinda nila ng mga anak niya. So ito na mga siumayan na sinasabi niya, inuhulog-hulugan niya, malaki din po ang kita dito pag ikaw talaga mismo ang nagluto. Ang kay dito pala ayun na nga mga kapapi. Sorry po, medyo nawala na tayo sa way. Medyo malalim na rin kasi yung gabi, 10:30 na po kasi, kaya medyo na-groggy na yung utak ko. So hanggang dito na lang po mga kapapi ang aking reaction video dito sa
upload ni Papa Dins tungkol dito kay Ate Rose at bakit niya nagawa itong ganito. Asaan na sila? Asaan na si Ate Rose? Magpakita pa ba kaya ito kay Papa Dins o hindi na dahil nahihiya na siya? So, hanggang dito na lang po itong aking reaction video. Maraming salamat po sa mga laging nanonood, silent viewers, at saka mga subscriber kong bago. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood ninyo lagi ng aking reaction video dito kay Papa Dins TV at Ka-Business Official at Ka-Business Family at ang Yang Russell po. Huwag natin kalimutan. Diba? So, hanggang dito na lang. This is Alminda Mix Vlog po nagsasabing magandang gabi at magandang umaga o tanghali sa Pilipinas. Ingat po tayo mga OFW dyan. Shout out po. So, may Allah bless us all at bye-bye po mga ka-business, mga kapapi. Bira, banat lang.